So magandang araw, magandang gabi, anumang oras yung pinanonood itong video natin dito sa ating channel again na Kuya Dens. Alam ko marami na akong utang sa inyo kasi tagal lang akong di nakakapag-upload. Busy lang, no, sa trabaho, pasensya na kayo. At yung magiging content natin ngayon ay hindi patungkol sa per se sa three-wheelers, no, na palagi nating ginagawa. Ano? At nagpapasalamat ako dun sa mga nakaka-appreciate ng ating mga videos patungkol sa three-wheelers. Maraming salamat po. Dudugtungan pa natin yan, no? At busy lang talaga ngayon. Actually, nung nakaraang election, nag-serve ako sa election doon sa Taguig. So ako'y taga Binyan, pero doon ako botante. Kaya doon din ako mismo nag-serve. So yung gamit nating sasakyan para makapunta doon sa Taguig at makabalik din sa Binyan is si Boknoy, ang ating three-wheelers, no? So reliable talaga ang three-wheelers, kaya sana ma-recognize na tayo at payagan na tayo sa mas maraming mga kalsada kasi reliable siya, no? Para rin naman siyang mga kotse kung tutuusin, okay? So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung video na pinakita ko sa inyo una bago yung itong video ko na nagsasalita ako, patungkol sa isang video na kung saan makikita nyo ay recorded to ng isang motorcycle rider na kung saan nagtatransverse sila doon sa isang intersection. Ang sabi ng ibang mga nakapanood ng video ay ito daw ay nangyari sa May Cubao, kung saan sila ay nag-left turn at sumasabay yung mga pedestrian sa pagtawid. Kaya ngayon naunang taxi doon sa motorcycle rider ay pagkatawid niya doon sa may pedestrian lane, nagalit yung isang mama, sinipa yung pintuan ng taxi, no? So spark ito ng debate doon sa comment section kasi marami ang nagsasabi na talaga namang dapat ang laging may right of way ang pedestrian. Meron mga nagsasabi, ito, ganyan, ganon. Yan, bilang licensed driver dito sa Pilipinas, ano ba talaga dapat ang ating gagawin when it comes to intersection? Ang pinag-uusapan natin intersection, ha? Sino ba talagang may karapatan? Sasakyan, pedestrian, stoplight, no, or traffic light, kung tawagin natin, or yung merong enforcer. So dapat kasi malinaw sa atin yun, eh. Marami kasi akong alam niyo yun, nag-post kasi ako doon at maraming nagsabi sa akin ng ganito. So yung mga ibang nandoon nagko-comment dun sa video na yun ay may mga experience na daw na sila sa pagdadrive sa iba't ibang bansa. Ngayon, ang sinusunod daw na standard international kahit sa ibang bansa, lagi daw na may rights ang pedestrian when it comes to pagtawid sa kalsada. So marami nagsabi sa akin, kaya ngayon kung makikita nyo yung mga pinakita kong comment, no? Excuse me po. na in-reply nila sa akin. Meron pang tumawag sa akin ng bobo daw, wala daw akong alam, dapat daw bumalik ako sa driving lesson. Eto ngayon ang tatanungin natin. Ano ba talaga yung nakasulat una na batas para sa Pilipinas patungkol sa pedestrian? Lagi ba silang merong rights? Or may pagkakataong wala silang rights? Ganon, no? Ganon din ba sa ibang bansa? Totoo ba ang sinasabi na sa ibang bansa ay laging may rights ang pedestrian? Ito yung dapat nating maintindihan at maunawaan bilang mga licensed professional driver, no? Kasi bilang lisensyadong driver, dapat yung mga basic na law sa daanan alam natin. Hindi lang lagi yung palagay mo tama or dahil sa experience ganito, kasi merong batas na dapat sinusunod. Ano ba yung nakasulat na batas, no? Yun yung dapat nating pagbasihan ng ating paniniwala, ng ating pagdadrive, no? Yung dapat sinusunod natin pagdadrive, kasi yun yung magiging natin sa kalsada, mga parang magiging kasulatan na ito, ginawa ko to kasi ito yung batas, ganun. Pagka kasi ginawa mo yung labag sa batas, doon ka magkakaroon ng tinatawag na violation. So tanong natin, ano pa talaga ang batas patungkol sa mga
pagbibigay ng right of way sa mga pedestrian. Alamin natin yun. Okay, so nagbabasa ako ng mga ibang mga article, no, patungkol sa ano nga ba ang rights ng pedestrian, no, sa daanan in the international perspective. Tinitingnan ko sa ibang bansa. So may binabasa akong article galing dito sa minorwit.com. Ang article is Do Pedestrian Have Rights of Way and Minor Weird Injury Lawyers. So ibig sabihin itong article na ito ay mapagkakatiwalaan kasi ang mga nagsusulat yata dito ay may alam sa batas, no? Excuse me again. Do pedestrian always have the right of way in the US? Yun yung tanong dito sa article. Ito yung sagot. In general, naka-highlight, pedestrians have the right of way in crosswalks, in tawiran, and at intersection with traffic lights. But there are situations in which pedestrians may not have the right of way. So sinasabi din sa article na ito, hindi sa lahat ng pagkakataon may right of way ang pedestrian. Bakit? Pedestrians must also follow traffic laws and signals and exercise caution when crossing the road outside the designated pedestrian. So kung merong pinatutupad na traffic law at may mga signals, no, doon sa US, ito US na pinag-uusapan natin ay dapat sumunod din ng pedestrians. Kaya sinasabi ng article nito na hindi sa lahat ng pagkakataon may right of way ang pedestrian. Kaya nagtataka ako na sinasabi na ng ibang mga nandoon sa nakapanood ng video na yun, na lagi daw may right of way ang pedestrian. Itong article na ito ay sa US. So nakalagay dito, but there are situations in which pedestrians may not have the right of way. So sa US to, no. Doon naman sa isang movie na pinanonood ko, sa isang Japanese movie, nabibigyan lang ng pagkakataon na makatawid ang mga tao. One, kapag yung pedestrian crosswalk may signal light, pag nakago sila, pag naka-stop sila, stop sila. So yun yung mga pagkakataon na hindi pwedeng basta na lang tatawid yung pedestrian. Doon sa nakita ko doon sa movie, no. At kahit nga doon sa sa isang movie ng Korea, nakalimutan ko yung title, hinuli ng pulis yung isang tumawid sa daanan na hindi naman designated na tawiran, or designated siyang tawiran pero tumawid siya kasi naka-stop pa yung yung signal ng mga pedestrian. So sa usapin na malagi bang may right of way ang pedestrian, sa nabasa nating article sa US at sa iba pang mga naging reference ng movie na napanood ko at sa mga nababasa ko, hindi naman sa lahat ng pagkakataon may right of way ang pedestrian. Dito lang sa binabasa nating article, pinapash ko naman galing sa US, but there are situations in which pedestrians may not have the right of way. So meaning to say, hindi sa lahat ng pagkakataon may right of way siya. Kaya hindi ko alam kung saan kinukuha ng mga nagsasabing may driving experience daw sila sa iba't ibang bansa, na lagi daw may right of way ang pedestrian. Maaaring ang application ng batas na ito sa iba't ibang bansa iba-iba. Pero meron tayong reference na hindi sa lahat ng ibang bansa laging may right of way. Yun yung point natin, laging may right of way. Kasi sinasabi nila, wala kang alam na ganito ganyan. Dahil dito daw sa iba-ibang bansa laging may right of way. Hindi yung nakapagtataka kasi may article ito yung binabasa natin sa US lang, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang pedestrian kinakailangan din daw magsumunod sa traffic laws and signal. Ito na ngayon yung mahiwagang tanong, no? Dito ba sa Pilipinas, ano ba ang batas natin pagpatungkol sa mga pedestrian? Ayan. So kasi yung ibang bansa pwedeng hindi pinatutupad dito sa Pilipinas yung batas, pwedeng pinatutupad. Kasi may iba't iba tayong yung sinasabi nila na international daw ang pagpapatupad ng batas sa kalsada. Depende po yun sa bansa, katulad nun, dito sa Pilipinas, sa highway, sa mga highway, hindi pwede yung below 400cc na motorcycles. Pero may ibang bansa, pwede. Kagaya sa India, may mga sa highway nila pinapayagan ang less 400cc na dumaan sa mga highway. So ibig sabihin, yung pagpapatupad ng batas sa trapiko, iba-iba. Ngayon naman, alamin natin,
Yun bang ano ba yung pedestrian right of way dito sa Pilipinas? Paano yung tinatutupad? So, sa paghanap ko nung batas na naglalaman patungkol sa pedestrian dito sa Pilipinas, ay napunta tayo doon sa Land Transportation Code of the Philippines, or mas kilala sa RA, o baliktad pala, RA 4136, o mas kilala sa Land Transportation Code of the Philippines, no? At yun yung inilabas ng ating pag-search, no? Doon sa nakasulat sa Article 3, no, nung RA 4136, ang nakasulat doon, right of way and signals. Yun yung title ng Article 3. So sa Section 24 indicated right of way. Section 24 sa C, nakalagay doon, babasahin natin at ilalagay natin yun sa screen. The driver of any vehicle upon a highway within a business or residential district shall yield the right of way to a pedestrian crossing such highway within a crosswalk. So kapag condition 1, kapag ang daanan nasa within, no, business or residential district, dapat si driver ay laging ibibigay niya ang right of way sa mga pedestrian tumatawid sa crosswalk. Ayan. Pag sinabi natin crosswalk, ito yung tawiran, ano. So kapag yung daanan, lalo na in the business or residential district, si driver laging magbibigay ng right of way kay pedestrian pag tumatawid, no? So ibig sabihin, pag nakakita tayo sa daanan ng pedestrian crossing within the business or residential district, maghihinto tayo para magbigay daan sa mga tatawid. Kaya tama yung sinasabi ng iba na magbabagal tayo o magme-minor tayo pag nakakakita tayo ng crosswalk. Pedsing ang tawag sa atin, pedestrian crossing, no? But meron siyang kadugtong na condition. Condition number 2, except, sa Tagalog, maliban, except at intersections where the movement of traffic is being regulated by a peace officer or by traffic signal. So, in tenses, sa batas na meron din sa Pilipinas under RA 4136, hindi rin sa lahat ng pagkakataon may right of way ang pedestrian. Okay? Kasi may exception siya. Bibigyan natin ng right of way as a driver ang mga pedestrian kung ang pedsing or pedestrian crossing or the crosswalk ay nasa business or residential district, no? Sa daanan. But in an intersection, kung yung traffic movement ay minamando ng peace officer or ng traffic enforcer, no, or ng police, or may traffic signal, hindi na po doon nagkakaroon ng right of way ang pedestrian. Bakit? Ang masusunod kasi doon, dahil minamando na siya, ang masusunod na doon yung traffic enforcer or peace officer ang nakalagay dito, or police kung may nagmamandong police, or yung traffic signal. Kasi po, ang logic behind that, intersection yan, ibig sabihin cross na daanan, ano? May 4 na direksyong pinanggagalingan yung traffic. Kung lagi nating pagbibigyan ng right of way, palagi ang pedestrian, magta-traffic jam po sa intersection. Kasi halimbawa nag-go yung isang daanan, tapos biglang may tatawid, ano, at hihinto lahat yung sasakyan para pagbigyan siya tumawid, magkakos po ng traffic yun. Kaya yung batas, ang logic niya, ang exception doon sa right of way ng mga pedestrian ay kapag sa intersection, kahit may tawiran pa yan, nire-regulate siya ng traffic enforcer or peace officer or ng police or may traffic signal na i-invalidate na yung tinatawag na right of way ng pedestrian, kasi kailangan nilang sumunod doon sa traffic signal or sa peace officer. Kasi ipapago ni traffic officer or peace officer or ng police yung mga sasakyan, tapos sasabay na tatawid yun, magkakagulo po.
Kaya yun yung logic ng batas. Okay? Doon sa pinanood nating video, no, ilang beses ko kasing inulit, mayroong traffic officer doon or traffic enforcer na nasa gitna. At ganun din naman yung mga feedback ng mga nagbigay ng signal. So, kung ang ginawa ni traffic enforcer, pinago niya yung mga sasakyan to left turn, as per rule sa batas sa Pilipinas, dapat huminto lahat ng pedestrian na natamaan nung pag-go ng mga sasakyan papunta sa kaliwa. Yun po yung magiging kondisyon dapat. So, tinatanong iba, sino yung mali doon? Hindi natin masasabi kung sinong mali doon kasi halimbawa na lang, no? Meron talagang mga pedestrian matatigas ang ulo Tatawid sila kung tatawid pag nakakita ng pedestrian lane. Ngayon nga kahit walang pedestrian lane, tatawid sila Ano? So doon sa kondisyon na yon, sa nakita natin sa video, in comparison sa batas, no, may karapatan ng mga sasakyan doon kung pinago sila ng traffic enforcer. Ayan. Sabi naman ng ibang mga nasa video, meron daw doon talagang signal light o traffic signal, no? Pero sira ata kaya naglagay ng enforcer sa gitna. So within that condition, dapat ang masusunod doon si traffic enforcer. Kung sino yung pinahinto niyang sasakyan, pwedeng tumawid yung pedestrian. Pero kung pinago niya yung mga sasakyan, as per rule, no, masusunod yung peace officer or traffic enforcer. So magugo sa sasakyan, magigiveaway ang pedestrian. No, meron nga dito, ayan, flash ulit natin. Kadugtong nun, every pedestrian crossing a highway within a business or residential district at any point other than a crosswalk shall yield the right of way to vehicles upon the highway. Halimbawa, tumatawid ang isang tao, hindi naman bawal tumawid, no? Hindi siya tumatawid doon sa crosswalk, tatawid lang talaga siya doon sa daanan. Kapag tatawid siya at hindi sa crosswalk o hindi sa pedestrian lane, ang may karapatan sa daanan, sasakyan. Yun, no? Every pedestrian crossing a highway o tatawid, no, within the business or residential district at any point other than a crosswalk shall yield the right of way to vehicles. No, ibig sabihin, ang may karapatan sa mga pagkakataong tumatawid ang pedestrian wala sa pedestrian lane na pwede naman tumawid, hindi naman jaywalking, no, ang right of way nasa sasakyan. So walang actually minabasa nga ako, no, walang karapatan ang pedestrian pigilin ang traffic flow kung tumatawid siya hindi sa pedestrian lane, no? Kung may kakaroon siya ng karapatan kung tatawid siya sa pedestrian lane na wala sa intersection. Kailangan talagang magbigay ng driver sa mga tumatawid doon. I hope nagigets ninyo. Ito kasi yung laman ng batas. Hindi ko to inimbento. Nakasulat to mismo sa RA 4136. Batas na siya. Land Transportation Code of the Philippines. Linawin ko lang, hindi po LTO ang gumawa ng batas na ito. Mga mambabatas natin. Kasi may mga nagko-comment doon, ano daw yan parang bias na batas ng LTO. No. Ang gumawa po nito ay mambabatas ng Pilipinas. Pinatutupad lang ng LTO. So bilang driver, dapat alam nyo to. At bilang pedestrian, alam nyo rin dapat ito na hindi sa lahat ng pagkakataon may rights on pedestrian. So I hope na naipaliwanag ko ng maayos yung kailan ba nagkakaroon ng right of way ang pedestrian at kailan ba walang right of way ang pedestrian. In application doon sa video na pinanood natin, kasi talagang marami nagdebate doon. Kesyo tama daw yung tumatawid, kesyo tama daw yung sasakyan. Ngayon, base sa batas na meron tayo sa Pilipinas, alam na natin kung sinong tama. Pag intersection, dapat ang nasusunod yung traffic enforcer or peace officer o traffic signal. Kahit pa meron dyan pedestrian crossing. Intersection kasi yan Pero kapag ka mga daanan lang naman within the business or residential district, diretso, walang intersection, merong pedestrian crossing or crosswalk, may karapatan pong tumawid ang mga pedestrian doon at kailangang magbigay daan ang mga sasakyan. Pero kung doon sa business or residential district tumawid ang isang tao wala sa crosswalk, no, si pedestrian po kinakailangang magbigay ng right of way sa mga sasakyang dumadaan. Ayan, I hope naintindihan natin pare-pareho. So habol ko lang to, no, kasi merong din gumamit ng
ano na to, reference na to, no, na isang Senate bill. Pag sinabi nating Senate bill, hindi pa siya ganap na batas, ano. Although tinitingnan ko naman, hindi pa ito na-aprobahan. Ano, ang nakalagay dito is it is introduced by, ipapakita ko siguro sa video. Introduced by Senator Joel Villanueva, Senate Bill 350. Ano, ang title niya is An Act Enhancing the Safety of Pedestrians, Further Amending the Republic Act number 4136. Yun yung binabasa natin kanina. As amended, otherwise known as Land Transportation and Traffic Code, and for other purposes. So nagtangka silang tawag dito, amend yung RA 4136, which is yung binabasa natin kanina, no, patungkol dito nga sa pedestrian, ano. So ano yung isa sa mga inilagay nilang changes dito sa pedestrian natin? Asan na ba yan? Natin na. So hanapin ko lang, nawala. Ayun, sa right of way of pedestrian, Article 3A. Ayan. Ano ba yung nakalagay dito? Sa number sa section 44A, right of way of pedestrian, C section section 1. Ito yung nakalagay. Notwithstanding anything to the contrary, this section shall not relieve. Ibig sabihin, sinasabi ng batas na hindi niya tinatanggal itong mga particular na ito. 1. A pedestrian from the duty of using due care for his or her safety. No pedestrian shall suddenly leave a curb or a place of safety and walk or run into the path of vehicle, no, that is so close as to constitute an immediate hazard. No pedestrians shall also unnecessarily stop or delay traffic while in a marked or unmarked crosswalk. Ayun. So, inilalagay dito na hindi daw tatanggalin ng itong amendment na to, yung Senate bill na ito, yung particular na patakaran patungkol dito. So, ang sinasabi dito, a pedestrian from the duty, hindi tinatanggal sa duty ng pedestrian ang pag-iingat para sa kanyang sarili sa pagtawid. So walang pedestrian dapat nang bigla-bigla na lang aalis doon sa curb or sa place of safety kung saan na safe siya, hindi siya mababangga ng sasakyan, tapos tatakbo siya doon sa path ng vehicle, no, para mag-cause ng immediate hazard. At wala ring pedestrian ang dapat na unnecessary o hindi kinakailangang pagpapahinto sa traffic ng sasakyan while nasa marked or unmarked crosswalks. So doon indicated pa rin, kahit dito sa Senate bill na ginagawa, na hindi talaga sa lahat ng pagkakataon may right of way. And of course, as pedestrian, ako pedestrian din kasi ako minsan, hindi naman ako lagi nasa sasakyan, yung duty natin ng pagiging safe sa daanan, tayo pa rin yung responsible doon. So, hindi natin lang, hindi, pedestrian ako, tatawid ako kung saan ko gusto. Bahala kayo sa buhay nyo. Eh, pag nadisgrasya ka, talo ka kasi yung babangga sa'yo, bakal yun eh. Sana kung si Superman ka, di ba, ano? And bawal din yung bigla ka na lang magkokos ng, ng paghinto ng traffic. Yun yung sinasabi dito. No pedestrian shall also unnecessarily stop or delay traffic. Sinabi naman dito, notwithstanding anything to the contrary, this section shall not relieve. Ibig sabihin, hindi tinatanggal yung ganito. Meaning, may ganito ng law na nag-i-exist na hindi inaalis sa amendments na sinasabi. Okay, sana naiintindihan at nagigets yung aking sinasabi. So, I hope na may natutunan kayo sa discussion na ito at wala nang magko-comment sa akin dyan na bobo daw, wala daw alam. Teka lang, nabasa nyo na ba yung batas, di ba? So, malinaw naman na sinasabi ng batas sa RA 4136 na yes, dapat magbigay ang mga driver tulad natin ng right of way sa mga pedestrian tumatawid sa crosswalk within the business or residential district, except o maliban sa mga intersection na kung saan ang traffic ay minamando ng peace officer or traffic enforcer or police or by a traffic signal. Pagdating sa intersection na i-invalidate na yung right of way ng mga pedestrian kasi kailangan masunod doon yung traffic signal or kung may peace officer or may enforcer or may police, no? Isang kinahanga ko dyan sa
may Bulacan, sa may Valenzuela, Tabanda, dun sa around that, yung highway dyan, nung pupunta ako ng Bulacan, meron nakatalagang mga enforcers na nagmamando ng pagtawid ng mga pedestrian. Maganda yon para makontrol, lalo na yung mga walang disiplina ng driver na hindi marunong magminor sa pedestrian crossing. And of course, may iwasan na rin yung mga tao na bigla na lang tatawid sila, lalo na kung may traffic flow of the ang tawag dito, of the people. Sana na maraming nakuha. Hindi lang yung driver, pati yung mga pedestrian, na ang tigas ng mukha minsan kung saan tumatawid, or laging nilang iniisip na may karapatan kami palagi. Hindi po, as a pedestrian, hindi po laging may karapatan. Kinakailangan sumunod din ang pedestrian sa traffic law, gaya ng sinisigaw ng iba, dapat daw yung nagbibisikleta susunod din sa traffic law. Same as pag pedestrian, hindi basta tayo tatawid na lang kasi magkokos yun ng disgrasya. And as a driver, magbibigay yield tayong lagi doon sa tumatawid sa mga crosswalks, at tayo namang mga pedestrian, kung tatawid tayo nang wala sa crosswalks o sa pedestrian, according sa law, ang may right of way yung sakyan. Yan. So, sana naintindihan. Bahala kayo kung hindi nyo naintindihan. Magkarambola kayo dyan sa comment section. And sa mga susunod nating videos, mag-aaral din tayo ng iba pang mga tinatawag nating batas ng trapiko na nakasulat. And of course, itutuloy natin yung mga adventures natin with our 3-wheeled vehicles. Salamat. So, hindi ko na pahabain siguro yung videos. You know what to do. Sa mga nakasubscribe na, like and share our videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo lang dapat gawin, mag-subscribe kayo. Kuya Dance, nagpapasalamat, signing off.